This portion is brought to you by benzoic acid plus salicylic acid, Fungisol. Kate-kate sa balat? Baka funja yan! I-Fungisol mo! Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Isang magandang araw po sa inyo. Papa Dudut, ako po si Kai, tulad ng naisulat ko. Ang mama ko talaga ang pinakamalaking fan ng programa ninyo araw-araw. Yun ay lagi nakatutok sa mga kwento habang naglilinis ng bahay. At minsan naman ay nakakonect pa sa Bluetooth speaker para pati ang buong kapitbahayan ay naririnig ang boses mo. Dahil doon ay pati ako ay naging taga-subaybay na rin, lalo na tuwing horror stories ang tampok po ninyo. Ngayon naman ay gusto ko sanang ikwento ng buong buo at mas detalyado ang sarili kong kwento ng pag-ibig. Hindi man ito puno ng kababalaghan ay punong-puno naman ito ng matinding kilig, kaba at karanasang hindi ko makakalimutan kailanman. Nagsimula ang lahat nung ako ay nasa grade 7 pa lamang bilang isang kabataan na nagdadalaga. Natural lang naman ang magkaroon ng mga lihim na paghanga o crush sa paaralan. May isang kaklase ako noon na talaga namang nakakuha ng atensyon ko. Itago na lang natin siya sa pangalang John. Si John ang tipong simpleng estudyante lamang, pero napakapogi sa paningin ko. Dahil sa sobrang hiya ko, hindi ko naisip na aminin sa kanya ang nararamdaman ko. Sa halip, sa pinsan ko lang na grade 6 pa lang noon ibinuhos ang lahat ng kwento. Kapag nagkakasama kami ng pinsan ko pag uwi galing eskwela o kaya naman ay tuwing naglalaro sa hapon ay paulit-ulit kong dinedetalye sa kanya kung gaano kapogi si John. Sinasabi ko pa nga sa kanya na pagtungtong mo ng high school, makikita mo rin siya at maintindihan mo kung bakit sobra akong nagwagwapuhan sa kanya. Tawa lang na lang tawa ang pinsan ko noon habang nakikinig sa mga paulit-ulit kong kwento tungkol sa kanya. Subalit hindi nagtagal ang ganitong mga araw sa eskwelahan. Biglang dumating ang pandemya sa bansa. Nahinto ang tradisyonal na pag-aaral at nagbago ang lahat ng maging modularang sistema. Wala na pong face-to-face classes. Pumupunta na lamang kami sa paaralan tuwing magpapasa o kukuha ng mga bagong module. Dahil sa matagal na hindi pagkikita at dahil na rin sa kawalan ng komunikasyon, unti-unting lumabo at nawala ang pagtingin ko kay John. Sa paglipas nga ng mga taon habang nakatutok sa pag-aaral sa bahay, nasabi ko sa sarili ko na isa lamang yung simpleng puppy love na lilipas at malilimutan din pagdating ng panahon. Lumipas nga ang ilang taon at unti-unting bumalik sa normal ang lahat, Papa Dudut. Grade 12 na ako nang muling magpatupad ng face-to-face classes ang aming paaralan. Bagamat may pag-iingat pa rin at obligado pa rin kaming magsuot ng face mask. Sa unang araw ng pasukan habang naghahanap ako ng maupuan sa classroom at nakikipagkwentuhan sa mga dating kaklase, nagulat ako nang makita ang mga pamilyar na muka na pumasok sa pinto. At doon, hindi ko po inaasahang magiging kaklase kong muli ang grade 7 crush ko na si John. Diyos ko, Papa Dudut, laking gulat ko nang makita ko siyang muli. Kahit may takip na face mask, ang kalahati ng kanyang mukha ay halatang halata ang malaking pinagbago niya. Binatang-binata na siyang tignan, mas matangkad at lalong kuminang ang kanyang mga mata. Ang akala kong nawala ng pagtingin ko nung pandemya ay biglang bumalik ng mas matindi pa kesa noon. Pumasok sa isipan ko kaagad na grabe mas lalo siyang gumwapo. Hindi lang pala ang itsura niya ang nakakabighani kundi pati na rin ang kanyang personality.
Sobrang saya niyang kasama. Laging nakangiti, palakaibigan at napakakulit sa klase. Siyang nagbibigay buhay sa classroom namin. Kapag absent siya o wala sa paligid ay biglang dumidilim at tumatahimik ang buong silid-aralan. Tuwing nagpapatawa siya sa klase ay hiyang-hiya man ako ay hindi ko maiwasang mapatingin at matulala sa mga ngiti niya. Habang patuloy ang pasok sa grade 12 ay dumating sa punto na napapaisip ako sa sarili ko. Nagiging mausisa ako sa totoong nilalaman ng puso ko. May mga nagtatangkang manligaw at magparamdam sa akin pero wala talaga sa kanila ang nakakakuha ng interes ko. Naunawaan ko naman na may mga nagkakagusto sa akin dahil sa madalas nilang pagpaparamdam pero kapag sinusuri ko ang nararamdaman ko, si John pa rin talaga ang nag-iisang nilalaman nito. May isang pangyayari pa noong PE class namin sa covered court na hindi ko makakalimutan. Habang nakaupo kami sa gilid kasama ang mga kaklase ko, may isang lalaki mula sa ibang classroom ang biglang lumabas na may dalang malaking garapon ng stick O at iba pang mga pagkain. Nagulat ako nang diretso siyang lumakad papunta sa kinakaroonan ko. Sobrang hiyang-hiya ako sa mga sandaling yon dahil halos lahat ng estudyante sa court ay nakatingin. Ang iba ay nagve-video pa gamit ang kanilang mga telepono habang ang mga kaklase ko naman ay tili ng tili sa kilig at kantsawan. Nakahukay ako sa isang gilid, hindi makagalaw at hindi alam ang gagawin sa sobrang pagkapahiya. Dahil hindi ko pinapansin at ayaw kong kunin ang pagkaing inalok ng lalaki ay biglang lumapit si John. Kinuha ni John ang garapon ng stick O mula sa lalaki at nakangiting sinabi sa amin na akin na lang to. Kakainin na lang natin kung ayaw niya. Bago pa man ako makapagsalita o makatutol ay nakuha na nga ng mga kaklase ko ang pagkain at nagsimula na silang magsalo-salo habang nagtatawanan. Tumingin pa sa akin si John noon sabay wink ng pa-joke kaya lalo akong namula sa sitwasyon. Kahit na hindi ko tinanggap ang pahiwatig ng lalaking yon, hindi siya kaagad sumuko. Tuwing recess ay binibilhan niya ako ng iba't ibang pagkain at inaabot sa bintana ng classroom namin. Tinanggap ko na lamang minsan dahil nakakahiya ring tanggihan sa harapan ng marami at alam naman niyang wala akong romantikong interes sa kanya. Ilang beses din siyang nag-alok ng ililibre ako sa labas. Subalit pilitin ko man ang sarili kong magustuhan siya ay wala talaga. Sa huli marahil ay naramdaman din niya na wala siyang pag-asa kaya kusa na ring tumigil at nasawa sa panliligaw. Habang papalapit ang Paskuhan noong taong yon, mas lalong gumulo ang isipan ko. Isang araw ay pumasok sa isipan ko ang isang napakalokong ideya. Bakit hindi ko na lamang sabihin kay John ang nararamdaman ko? Ang iniisip ko kasi noon kapag umamin ako at nireject niya ako, mas madali kong matatanggap at mabilis na mawawala ang nararamdaman kong paghanga sa kanya. Isang paraan upang tuluyan na akong makapag-move on. Nang dumating ang December 24, 2023, habang nasa kalagitnaan kami ng Christmas break at walang pasok ay naglakas loob ako. Hawak ang cellphone ko at mabilis na tumitibok ang dibdib. Binuksan ko ang messenger at nag-type ng simpleng pangalan niya, John. Pagkapindot ko ng send, agad kong in-offline ang account ko sa sobrang pagkakaba. Sinabi ko sa sarili ko na bukas ko na lamang titignan kung nag-reply ba siya o ano ang kanyang sasabihin. Kinabukasan December 25 agad kong binuksan ang aking messenger, nakita kong may reply siya. Bakit? Bahagya kong pinabayaan ang chat niya ng ilang sandali upang huminga ng malalim. Pagkatapos ay nag-type muli ako ng John. Agad ko itong sinundan ng bakit ang pogi mo. Ilang segundo lang ang lumipas ay nag-reply siya ng may kasamang tawa. Wala akong pera, ha. Dagdag pa niya. Maya-maya niya na lang daw akong kakausapin ng maayos kapag nakauwi na siya sa bahay nila. Buong hapon akong pinaliligiran ng matinding kaba.
Pakiramdam ko ay sasabog ang dibdib ko sa bawat minutong lumilipas. Nang makauwi na siya sa gabi, muli siyang nagchat. Tinanong niya ako kung bakit ko daw siya nagustuhan, na para bang pinagpapaliwanag niya ako ng detalyado. Dahil wala na rin naman akong may tatago pa ay sinabi ko sa kanyang lahat ng katotohanan. Mula noong grade 7 hanggang sa kasalukuyan. Sobrang lambing ng tono ng mga tanong niya kahit sa chat lamang. Na tila ba ayaw niyang matapos ang aming usapan. Simula ng gabing yon ay nagbago ang takbo ng mga komunikasyon namin. Lagi na niya akong kinakausap sa chat at paulit-ulit niyang tinatanong ang mga bagay na naisagot ko na noong gabi ng pag-aming ko. Para bang gusto niyang paulit-ulit kong sabihin sa kanya kung paano ko siya nagustuhan. Sinabi rin niya na kakausapin niya ako ng personal kapag nagsimula ng muli ang klase pagkatapos ng Christmas break. Dahil medyo malayo ang bahay nila sa tirahan namin, sa eskwelahan lang talaga kami, may pagkakataong magkita. Nakadorm ako kasama ang mga pinsan ko malapit sa paaralan. Tuwing Lunes hanggang Biyernes ay nasa dorm ako at pumapasok sa klase at kapag Sabado at Linggo naman ay umuwi ako sa aming bahay. Nang dumating ang araw ng balik eskwela, sobrang matindi ang kabang nararamdaman ko. Pinagpapawisan ang mga kamay ko at hindi ko alam kung paano siya haharapin. Matapos ang lahat ng mga pinagsasabi ko sa chat. Maaga akong pumasok noon ngunit laking gulat ko nang makita ko siya na nakatayo malapit sa gate ng paaralan at tila may inaantay. Sa sobrang hiya at kaba ay dali-dali akong lumakad ng mabilis at pumasok sa loob na para bang hindi ko siya nakita o napansin. Pagpasok ko sa aming classroom ay agad akong umupo at yumuko sa desk ko. Gustong-gusto kong sumigaw sa isipan ko sa sobrang pagkapahiya sa inasal ko. Sa mga sumunod na araw ay patuloy ang pag-iwas ko sa kanya. Kahit nilalapitan niya ako sa loob ng klase at sinusubukang kausapin ay hindi ko magawang tumitik sa mga mata niya o makipag-usap ng maayos. Kapag nagkakatitigan kami ng di oras ay mabilis akong tumatalikod habang siya naman ay napapatawa ng mahina. Isang hapon pagkatapos ng klase habang nakahiga ako sa dorm, bigla siyang nag-chat papadudot. Niyaya niya akong kumain sa labas at sinabing siya daw ang magbabayad ng lahat. Nagulat ako at muling inatake ng kaba. Dahil sanay ako matulog pagka-uwi galing eskwela, sinabi ko sa kanya na matutulog ako at ayaw kong lumabis. Pero pinilit niya ako. Sinabi niyang naka-order na siya ng pagkain at nakahanda na ang lahat, kaya wala na akong nagawa kundi ang bumangon sa higaan at maglakad palabas ng dorm. Hindi naman kalayuan ng fast food restaurant ang kinakaroonan niya. Habang papalapit ako sa lugar ay lalong tumitindi ang kabog sa dibdib ko. Mula sa malayo ay natanaw ko na siyang nakatayo at nakangiti habang nakatitig sa akin. Nang makarating ako sa mesa, nakahanda na nga mga pagkain at ako na lang pala ang hinihintay. Umupo ako sa tapat at umupo rin siya sa katabi kong pwesto. Sa sobrang hiya ay medyo tumalikod ako ng bahagya sa kinakaroonan niya habang kinakausap niya ako. Inusog pa niya ng kaunti ang upuan niya para mas malapit sa akin. Sabay tanong ng bakit ayaw mong tumingin sa akin. Tinanong niya ako ng ibang bagay at pilit na pinapakwento kung paano at kailan ako eksaktong nagkagusto sa kanya. Wala akong maisagot ng maayos at pangiti-ngiti lamang ako habang nakayuko na para bang may nagawang kasalanan. Inabot pa niya ang inumin ko at inilapad sa akin habang sinasabi niya, "Kumain ka na at huwag ka nang mahihiya sa akin ha." Nang matapos kaming kumain ay mabilis kong sinabi na kailangan ko nang umuwi sa dorm at sinabi rin niyang uuwi na siya. Nginitian ko siya bago kami naghiwalay ng landas. Habang naglalakad ako pabalik ay lumingon ako at bagyang sumigaw ng thank you. Ngumiti lamang siya sa akin bilang tugon at kumaway ng may kasamang napakalambing na tingin. Sa paglipas ng mga araw at linggo ay unti-unting nawalang hiya at kaba sa pagitan naming dalawa, papadudot. Naging mas komportable kami sa isa't isa tuwing hapon o kapag may nagkayayaan sa grupo. Madalas kaming kumakain sa paborito naming fast food restaurant. Sa bawat kainan naming yon ay kailanman ay hindi niya ako pinagbayad. Lagi siyang nagmamadaling maglabas ng pera para mabayaran ang aming kinain at kapag nagpupuminit akong magambag ay hahawakan lamang niya ang kamay ko.
para ibaba ang wallet ko at sabihin ako na ititirit kita. Kaya pinabayaan ko na lamang at binabayaran siya ng ngiti at taus-pusong thank you. Minsan naman pagkatapos ng klase kahit napakalapit lang ng dorm ko sa school, isinakay niya ako sa kanyang motor para lamang ihatid ako ng ligtas. Sa bawat beses na nakahawak ako sa balikat niya habang nasa motorsiklo, halos marinig ko ang sarili kong tibok ng puso sa pagkakilig. Isang araw nagkaroon kami ng PE o subject project na kailangang kuhanan ng video. Sa hindi naasahang pagkakataon ay naging kagrupo ko si John. Naisipan ng mga kagrupo namin na sa dorm ko na lamang mag-shoot ng video dahil kailangan ng bahay na senaryo sa aming script at pumayag naman ako. Naging maayos at masaya ang pagsushoot namin dahil puro biruan ang ginagawa namin habang nagre-record. Nang matapos ang lahat ng eksena, nag-ayos na ng gamit ang aming mga kagrupo at isa-isa nang nagsiuwian, subalit napansin ko na naiwan si John at hindi pa rin nag-aayos para umuwi. Lumapit ako sa kanya habang nakatayo sa may gilid ng pintuan at tinanong kung bakit hindi pa siya nauwi kasabay ng iba. Hindi siya kaagad sumagot, Papa Dudut. Sa halip ay dahan-dahan siyang lumapit sa akin at tinitigan ang aking mga mata. Yumuko ng bahagya at bigla akong kinis sa forehead. Pagkatapos na rin mabilis siyang nagsalita ng uuwi na ako. Sabay ngiti at mabilis na lumabas ng pintuan. Gulat na gulat ako sa mga nangyari at halos hindi ako makahinga sa gulat at kilig. Kaya patakbo akong pumasok sa kwarto at nagtalukbong ng kumot sa higaan. Hawak-hawak ko pa rin ang noo ko habang nakahiga doon. Hindi na maalis sa isipan ko ang ginawa niyang yon. Halo-halong kilig, gulat at hiya ang nararamdaman ko habang nakatago sa ilalim ng kumot. Nang kumalma ako ng kaunti, binuksan ko ang messenger at tinanong ko siya kung bakit niya ginawa yon. Ang simpleng sagot lamang niya ay hindi ko rin alam, pero alam ko ang ibig sabihin na yon, Papa Dudut. Habang patuloy ang aming pagsasama, ang sabay na paglabas at pagkain at ang madalas na pag-uusap sa chat gabi-gabi, nararamdaman ko na ang nararamdaman ko para sa kanya ay lumalalim na ng gusto. Hindi na ito simpleng crush o paghanga lamang na katulad noong grade 7, natuto na akong mahalin siya ng buong buo. At ramdam ko na ganoon din ang nararamdaman niya para sa akin, batay sa kanyang mga kinikilos, sa pag-aalaga niya at sa mga salitang lumalabas sa kanyang mga labi tuwing magkakasama kami. Pagkalipas ng ilang buwan, ng masalimuot ngunit masayang pagkakaibigan at pagpaparamdam, nagdesisyon kami na gawin ng opisyal ang aming relasyon. Naging magkasintahan kami, kinabukasan din ay pinag-usapan kaagad namin na ipaalam ang aming relasyon sa kani-kanilang mga magulang. Naging napakadali ng lahat para sa amin, walang naging anumang tutol o problema mula sa aming mga pamilya. Buong puso nilang tinanggap ang aming relasyon at pinaalalahanan lamang kami ng mga magagandang payo para sa aming pag-aaral at sa hinaharap. Sobrang saya ng puso ko dahil si John ang naging kauna-unahang boyfriend ko. Sa kanya ko naranasan ang lahat ng mga unang beses sa isang relasyon at ang walang kapantay na ligaya. Sabay kaming nakapagtapos ng high school at umakyat sa entablado sa araw ng aming graduation habang nakahawak sa kamay ng isa't isa. Nang ipagdiwang ko ang aking debut, siyang naging last dance ko na kumumpleto sa aking gabi. Habang nagsasayaw kami sa gitna, binulong pa niya sa akin kung gaano ako kaganda sa gabing yon. Sa bawat mahalagang okasyon at espesyal na araw sa buhay ko, siya ang laging nasa tabi ko upang magbigay ng suporta at pagmamahal. Sa ngayon po, Papa Dudut, 3 taon na ang aming relasyon bilang magkasintahan. Hanggang ngayon ay nananatiling masaya, matatag at puno ng lambingan at kilig ang aming pagsasama na katulad noong mga unang buwan pa lamang naming magkakilala. Kayo ba? Naaalala niyo pa ba ang first crush ninyo? First love o puppy love? Ikwento mo naman. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras para basahin ang aking liham. Nais ko rin pong ipaabot ang aming pagmamahal sa inyong programa.
Palagi po kaming nakatutok sa inyo, lalo na ang mama ko na follower ninyo ng matapat. Mapa Horror Man o Love Stories. Naway ipagpatuloy ninyo ang pagbibigay ng inspirasyon sa marami nating kababayan. God bless po sa inyo at sa buong team ng inyong programa. Napanood ko din po ang interview ninyo sa Kay Susan Tayo Vlog sa YouTube. Masaya po pala kayo na magkwento sa totoong buhay. Lubos na gumagalang, Kai. Magandang ehemplo ang naging karanasan ng ating sender, mga ka-online, na hindi masamang maging tapat sa sariling nararamdaman at maglakas loob kapag tama ang pagkakataon. Ang pagiging bukas at marunong magpahalaga sa taong nagpapakita ng magandang intensyon ay nagbubunga ng isang matatag at malusog na relasyon. Para sa patuloy na paglago ng kanilang pagmamahalan ni John, mahalagang panatilihin nila ang bukas na komunikasyon, tiwala at respeto sa isa't isa, lalo na ngayong nagtatagal na sila at humaharap sa mga bagong yugto ng buhay. Pinapaalala rin ng kanyang kwento na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang pilitin o madaliin. Dumating man ito sa tamang panahon. Lalago ito kapag parehong nakahanda ang dalawang taong magmahalan at gabay ng suporta ng kani-kanilang pamilya. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.